Wala pang 1 year si Duterte, malami na gawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte, Ano? 6 months pa lang. Oh. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa ating tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Oo. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala ka ba kayo? Sa loob ng 1 year, marami na siya nagawa. Oo naman. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis anak ng tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari. Nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawang. At pinadala niya sa amin. Duterte namin. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga taga ng iskalawag na ngayon. Papatay ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag wala. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. Oo. So, nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto po. Katulad ng araw, mga panahon na namaan. Pero ngayon, pare, utangin na dati hindi ako tumatakot sa pulis. Ngayon, pag dumada ng pulis, nakita ko yung uniforme. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Dahil ang laki ng pinagkaiba. Kasi mga panahonan Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi na pwede. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yan yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ito lang ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa panahon na Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay mo. Diba? Gawa ka ng kabuhay mo. Gawa ka ng kabuhay mo. Ngayon, kaya ko nasabing nanahimik at nagkaroon na respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan na kaagad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, pati kinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang presidente sa dita ng gano'n, kundi siya lang, ang isip tuloy na tao, baliw na. Diba? Baliw na tayo, 6 months, pati kinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman. Sa loob ng 6 months ay nagawa na. Nagawa niya pa. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalag. Kasi nga, hindi linis sa ating mga Pilipino, hindi linis sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalag sa kapanahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Sigurado yun, di ba? Ano yung inuuna niya doon sa Pilipinas? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kasi, yung mga butante niya, yung dati ng inuna niya, di ba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga, hindi pa yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya, kung anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, di ba? Nasa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Dati. Sabihin sir, pinalit niya yung respeto. Oo. Yung agad ang una niyang ginawa, kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa pulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matutog nilang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng matalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, ito sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganong bagay. Kahit patataas na opisyal, nilalatak niya, wala siyang pakailan. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir, Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. sa totoo lang, sir, sa ngayon, ha? Kasi, para sa akin na nga, sa mga katulad namin kataragtakan at
lansangan, nagmamasid sa lansangan. Oo. Danas po ang kapanahunan ng mga iba't ibang klase presidente. Yan. Isa lang naman ang sinasabi. Oo. Kaya sa tumakbong presidente para tulungan ang Pilipinas. Yes. Natupad yun sa salita ni Duterte. Oo. Kapanahunan niya yun, na wala na si Duterte, para sa akin hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik na sila. Bumalik sa panahon ng Kapanahunan ng ibang presidente. Hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi. Pero hindi mo pwede ang ganyan. Bawal yan. Diktado ka. So ngayon, bumalik na sa ganang klase. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid. Napapansin ko may nag-aabot na. Oo. Alam ka naman sabihin mong kinky na doon. Diba? Tambay ako na may higa. Alam mo ka.